Araw ng Miyerkules, medyo tinanghali na ng pasok si Julia sa kumpanya. Dahil sa pagod niya sa mga nakaraang araw, hindi agad siya nagising sa alarm niya. Dali-dali at halos makalimutan niya na ang gamit niya, tulad ng laptop, mouse, mousepad, at iba pa dahil sa pagmamadali. Kuya, sa may kanto lang. Saad niya sa tricycle driver nang makasakay siya. Maghihintay pa po tayo ng pasahero. Sagot naman ng driver. Kuya, wag na. Magkano ba hanggang kanto? Late na kasi ako eh. Natatarantang sabi ni Julia. 60 pesos. Dahil 15 isang pasahero. Pero teka, hindi naman siguro sasabog ang gulong ko sa'yo, no? Aba, bastos tong driver na to ah. Aniya sa isip. Isang beses huminga ng malalim si Julia bago nagsalita. Kuya, kahit ganito ang katawan at itsura ko, hindi sasabog yung gulong mo. Naihahatid nga ako na ibang magta-tricycle driver eh, nang di sumasabog yung gulong nila. Naninigurado lang at mahirap na. Mahal bumili ng gulong at interior, no? Matabang na sabi ng driver. Hindi niya na nagawang patulan pa ito. Mabilis na kumuha siya ng pera at iniabot sa driver. Eto kuya ang bayad o, tara na. Kahit may pagdadalawang isip sa mukha ng driver, kinuha pa rin ito ang bayad. Marahan naman na naging pagsakay ni Julia sa loob ng tricycle. Nang masigurado na nakasakay na ang babae, pinaandar na ng driver ang tricycle at umalis na. May kalayuan ng bahay niya sa sakayan ng mga jeep, kaya ubos na talaga ang oras niya. At hindi pa nakakahinto ng tuluyan ng tricycle sa kanto, bumaba na siya agad. Aba, itong babaeng ito, hindi pa nga nakakahinto na maayos, tumalo na agad. Buti na lang, hindi tumaob yung tricycle. Iiling-iling na sabi na driver. Nagawa pa nitong tignan ng kanyang mga gulong para masiguradong hindi ito na flat. Wala nang pakialam si Julia kung madisgrasya siya sa kalsada. Ang mahalaga sa kanya makapunta ng mabilis sa kumpanya. Kahit sa jeep, hirap din siya makasakay lalo pa. At madalas sa mga nasasakyan yung jeep ay mga bastos ang driver. Oh, kasya pa apat sa kaliwa. Pagtawag na lalaking driver ng jeep, sandaling sinilip ni Julia ang kanyang gilid. Kung nasaan siya, at imposibleng magkasya ang apat. Dahil dalawa na lang sa tingin niya ang kasya nang walang naiipit. Kuya, hindi na kasya ang apat. Siguro dalawa na lang ang kaya. Kasya pa yan. Isod pa kayo ng konti dito sa unahan. Sunod-sunod na naging reklamo sa loob ng jeep na sinasakyan niya. Hindi naman niya kasalanan kung mababawasan ng kahit isang pasahero ang loob ng jeep dahil hindi na kasya. Lah, si kuya, sira ulo lang. Ano to, sardinas sa lata? Aniya, kasalanan mo naman to eh. May pasakay-sakay ka pa. Hoy kuya driver, wala sa batas na bawal sumakay ang matataba sa pampublikong sasakyan, no? Alam mo bang pwede kita reklamo dahil dyan? Matapang niyang saad. Kita niya kung paano dumaan sa mata ng driver ang takot nang sabihin niya ang bagay na yon. Sa huli, walang nagawa ang driver at hindi na nagdagdag pa ng pasahero. Masama pa rin ang timpla ng mukha ni Julia dahil sa nangyari. Kaya na makarating siya sa kumpanya, pilit niyang kinalma ang sarili. Panibagong araw na naman ang dadanasin ko sa lugar na to at sa mga empleyadong nandito. Julia, hinahanap ka ni ma'am pati yung layout ng product. Bungad sa kanya ni Maricar. Teka lang, hindi pa ako nakakaupo oh. Ngumisi naman si Maricar at pinasadahan siya ng tingin. Siguro hindi mo yun natapos no? Haha, sorry ka, tinapos ko yun kagabi. Eh ikaw, natapos mo ba yung narrative report tungkol sa huling meeting? Hindi nakasagot si Maricar at iniwan siya. Napangisi na lang din si Julia nang walang magawa si Maricar sa kanya. Kahit ano pang sabihin o pangungutya ang ibato sa kanya, wala pa rin silang mahahanap na butas kay Julia dahil sa husay nito at pagiging on time nito sa pagtatapos ng mga gawain. Pag-upo niya sa kanyang cubicle, nilapitan agad siya ng kanyang boyfriend. Nasaan yung pinapagawa ko sa'yo? Hindi ko yun ginawa kasi abala ko sa pagli-layout ng product. Ano ka ba naman? Yun na nga lang hinihingi ko sa'yo, hindi mo pa magawa.
Paano ako mapopromote ni Madam? Aba Marco, hindi ko kasalanan kung di ka mapromote ni Madam Zaira, no? Tsaka trabaho mo yun. Ba't ko gagawin? Singhal niya sa boyfriend niya. Anong ginagawa mo at nakatambay ka sa office ni Ma'am? Dagdag pa niya, nagpapa-aircon. Hindi makapaniwala si Julia sa sinabi ng kanyang nobyo. Matagal niya nang napapansin na doon palagi tumatambay si Marco at lahat ng trabaho nito binibigay sa iba. Oh, kung tumatambay ka doon, edi sana ginawa mo na lang yung pinapagawa nang may matapos ka na rin. Pabalang niyang sagot at kinuha ang laptop at nagsimula na sa pagtatrabaho. Dinig na dinig niya ang pagkadismaya ng kanyang nobyo dahil doon. Boyfriend niya nga si Marco, pero nakikita lang siya nito kapag may kailangan nito sa kanya. He only sees Julia as a thing he can control, pero hindi ganoon ang babae. Wala namang pakaalam si Julia kung maghimutok ito sa kanya. Nang mabuksan niya ang kanyang laptop, muli niyang tinignan ang design na pinagpuyatan niya. It was a perfect layout. Ilang oras ang ginugol niya doon para lang maging maganda resulta. Julia, tawag ka sa office ni Ma'am. Titignan niya raw layout mo. Tawag sa kanya ng katrabaho na nasa kaliwang bahagi. Oh, dahan-dahan sa pinto ha, baka masira. Pang-aasar ni Maricar na sinundan ng ilan nilang katrabaho. Buti nga yung upuan hindi bumibigay. Ilang kilo ka kaya, Julia? Umaasa ang babae na ipagtatanggol siya ni Marco sa kanilang trabaho. Pero pati ang lalaking yon, nakisabay din sa pang-aasar sa kanya. Talaga lang insecure na insecure kayo sa akin Nakangiting sabi niya, pero sa sarili niya, gusto niya nang sugurin ang mga yon. Bakit kami ma-insecure sa'yo mataba ka? Matapang na sabi ni Maricar. Ano ngayon kung mataba ako? At least, ako may alam pagdating sa mga softwares, editing at iba pa. Ikaw, narrative report na nga lang, di mo pa magawa. Mariing tanong ni Julia, dahilan para matigilan ng babae. Akmang sasagot si Maricar nang muling tawagin si Julia ng sekretary ni Zaira. Ngumisi na lang ito sa kanila at kinuha ang laptop para pumunta na office. Pagdating niya doon, hindi na siya nagulat na makita ang kanyang boyfriend na printing nakaupo. Good morning po ma'am, ito po yung product layout na ginawa ko. Sabi ni Julia sabay pakita ng kanyang laptop. Pinakatitigan niya ni Zaira, ang kanilang CEO. Tahimik na naghihintay si Julia kung anong sasabihin ni Zaira tungkol sa layout. Sandaling napatingin si Julia sa kanyang nobyo na nakatingin lang din sa kanya. I like the layout. Paano mo ito ginawa? I used different apps, different ideas, and so on. Simpleng sabi ni Julia. Ang galing ng girlfriend mo, Marco. Ano masasabi mo? Hindi nakatakas kay Julia ang malanding tingin ni Zaira kay Marco. Isang beses nilingon ng babae ang nobyo at nakita na parang dinadamdam pa rin ito na hindi ginawa ni Julia ang pinapagawa niya. Ayos lang. Maikling sabi ng lalaki. Ito talagang lalaking to kahit kailan. Hindi man ako compliment sa ganda ng ginawa ko at kung paano ko nagawa yun. Tapos dadaanin niya ako sa tingin na ganyan na parang ako pa may kasalanan na hindi siya mapopromote. Tumikim si Zaira at nginitian si Julia bago muling nagsalita. Approve na yung design. Paki-send na lang sa email ko. Salamat, Julia. Salamat din po. Pagkalabas niya, muli siyang sinalubong ng pang-aasar ng mga katrabaho. Palagi siyang tampulan ng tukso dahil sa itsura niya. Feel ko hindi na-approve ni ma'am. FYI, na-approve ni ma'am ang gawa ko. Tsaka pwede ba? Huwag mo pakialaman sa ginagawa ko, mind your own business. Ha? English ka pa. Akala mo kung sino ka. Filipino ka lang din naman. Pairap na sabi ni Jenny, ang kaibigan ni Maricar. Ay, hindi ako na-inform na hindi mo alam na ang English ay international language. Aniya. Ilang araw ang nakalipas at patuloy pa rin na nandoon si Marco. Napapansin na ni Julia ang kakaibang kinikilos nito. Kinukutuban na siya at hindi alam kung bakit. Sa kabilang banda, si Zaira na halos mapaungol ng halikan ni Marco ang liig. Walang pakialam kung sino ang makakarinig sa kanila sa labas na office.
Hinahalikan mo ba ng ganito si Julia? Malanding tanong ni Zaira. Hindi. Kung hahalikan ko yun sa leeg, baka hindi na ako makahinga sa sobrang taba niya. Ang harsh mo naman sa kanya. Di ba girlfriend mo yun? Tanong ni Zaira at marahang hinaplos ng dibdib ng lalaki. Oo, girlfriend na tagagawa ng mga pinapagawa mo. Ba't kasi hindi mo nalang hiwalayan? Umiling si Marco. Marami siyang napapala kay Julia, kaya hindi niya ito mahiwalayan. Habang si Julia naman walang alam na may relasyon ng nobyo at ang boss nila sa kumpanya. Tuwing uwian umaasa si Julia na sasabay sa kanya si Marco, pero palagi siyang pinapauna nito. Nakasabay pa ni Julia ang kanyang kaibigan, kaya sinamahan siya nito sa kanilang bahay. "Namiss kita," sabi niyan. "Saan nagtatrabaho ngayon?" Tanong ni Julia. Pagdating nila sa bahay ni Julia, ibinaba ng babae ang kanyang mga dala at binuhay ang mga ilaw pati electric fan. Kasabay noon, nagbukas siya ng ref niya para tumingin kung anong ulam ang pwede niyang lutuin. At habang nagtitingin siya doon, kinakausap siya niyan. "Nasaan boyfriend mo?" Tanong nito habang nag-iikot sa bahay ni Julia. Nasa kumpanya pa kasama si Ma'am Zaira. Nanlaki ang mga mata niyan. Dali-daling lumapit sa kaibigan. "Magkasama sila? Silang dalawa?" "Oo." Simpleng sagot ni Julia. "Ano ka ba naman, Julia? Ba't mo hinahayaan na magsama yung dalawang yun? Bakit, ano ba masama?" Inis na tinuro niya ng kaibigan. "Ikaw talaga kahit kailan tanga ka, malay mo nagme-makeout na yung dalawa dun." Natigilan si Julia sa sinabi ng kaibigan. Kakaibang kaba ang dumaloy sa katawan niya. Pero pinagsawalang bahala niya lang yon. Di yun magagawa ni Marco, mahal ko nun. Umiling na lang si Yen at nagkwento ng ibang topic. Si Julia naman, magluluto. Pero hindi siya hinayaan ni Yen, kaya sa huli ito ang nagluto para sa kanya. Nang hindi nakatingin si Julia kay Yen, malaya siyang napagmasdan ng kaibigan. Masyadong puro ang puso ni Julia. Hindi marunong magalit. Naiinis siya pero yung galit na ibinabaon sa hukay, imposible. "Julia, nakapagpa-check up ka na ba ulit?" Nag-aalalang tanong niyan habang nagluluto. "Hindi pa eh. Sabi kasi ni Marcos sasamahan niya raw ako." "Kailan niya yan sinabi?" "Last week." Napatingin siyan sa kalendaryo na nakasabit sa pader ng bahay ni Julia. Late na siya sa mga check-ups niya. Kaya hindi na alam ni Julia kung anong mga gamot ang dapat niya inumin. "Seryoso ba yung boyfriend mo na yan? Princess treatment ka sa akin tapos sa kanya para kang tuta?" Noon pa man, hindi na boto kay Marco si Yen dahil iba ang sinasabi nito sa pinapakita. Habang si Marco naman nakukuha lahat ng gusto niya kay Zaira. Halos sugar mommy na ni Marco ang babae. Samantala, si Sean naman ay isang nutritionist dietitian, kasalukuyang nasa kanyang opisina at tinitignan ng papel ng isang pasyente at tahimik na seryosong binabasa ang papel. Cholesterol level, mataas, blood sugar din. Hindi na pwede ang delay nito. Mahina at nakakunot noong sabi ni Sean. Sandaling napatigil ang lalaki na may kumatok sa pinto. "Sir, di pa ba kayo uuwi?" Magalang na tanong ng nurse. "Uwi na rin. Naayos ko lang ang mga papel na to." "Una na po ako ingat po kayo." Ngumiti siya sa babae at tumango. Naisip niya palang na uuwi siya sa bahay na tahimik. Muli siyang nakakaramdam ng lungkot. Naalala niya ang nakaraan nila ng kanyang ex-girlfriend dahil minsan nang naging tambayan nila ang kanyang bahay. Samantala, makalipas ang 2 linggo, muling sinubok ni Marco ang pasensya ni Julia. "Oh, ba't ka nandito?" Tanong ni Julia na makita si Marco sa tapat ng kanyang bahay. "Di mo pa rin ba nagagawa?" Inis na tanong ng lalaki. "Ba't ko nga gagawin yon? Di nga yun parte ng trabaho ko." "Boyfriend mo ko, kaya tulungan mo ko." Mariin na sabi ni Marco. Umiling si Julia sa kanya, desidido na. Ayaw niyang gawin ang hindi parte ng kanyang trabaho. "Boyfriend nga kita, pero hindi ibig sabihin nun gagawin ko lahat ng trabaho mo. Nagtrabaho ka pa kung ibang tao lang pala ang paggagawin mo nun." "Mas lalo kang yumabang kung napansin ka ni Zaira. Paano ko hindi mapapansin?
Sa laki at taba mong yan. Wow, hindi na madaman tawag mo sa kanya ha? Tsaka wala akong pakialam kung paulit-ulit nila akong insultuhin dahil sa katabaan ko. Kaya ko magpapayat ng tama. Hindi ka napapayat. Ganyan talaga kapag napapabayaan sa kusina. Tumangutango si Julia. Ang mga salitang binitiwan ng lalaki sa kanya, hindi na nakakagulat. I don't expect na magiging ganyan ka. Sa una ka lang pala talaga magaling. Mabuti pa maghiwalay na tayo. Ani Julia sa lalaki. Natigilan naman si Marco at tila natauhan sa mga pinagsasabi niya. Pinagsaraduhan na ni Julia ng pinto ang lalaki at nagpunta sa kanyang kwarto. Ganito ba talaga kapag plus size kang babae? Tingin sa'yo na ibang tao basura. Walang makukuhang magandang trabaho o kung ano pa. Pero buti na lang, kahit plus size akong babae, pinagpala naman ako sa katalinuhan at editing skills ko at may maganda akong trabaho. Kinabukasan, kahit walang gana magtrabaho, pumasok si Julia. Matamlay at tahimik lang na nagtatrabaho sa kanyang cubicle. Hindi niya pinapansin sina Maricar. Hindi niya rin pinapansin ang panunuyo na ginagawa ni Marco. Everyone, makinig kayo. Next week, ilalabas ang bagong skincare product natin. Ang color theme natin ay blue. Kaya mga susuotin nyo, kulay blue na dress, polo at iba pang damit kung saan kayo comfortable. Nakangiting anunsyo ni Zaira. Julia, gumawa ka ng poster for that, okay? Yes, ma'am. For sure, hindi makakapag-dress si Julia dahil sa bilbil niya. Panimula ni Maricar sa pang-aasar. Marco, pagtanggol mo naman girlfriend mo kay Maricar. Sa halip na ipagtanggol, mas ginatungan lang nito ang sinabi ng katrabaho. Totoo naman ang sinabi ni Maricar eh. Napakahayop talaga ng lalaking to. Nanunuyo, tas hindi man lang ako magawang ipagtanggol. Akala mo naman babalik pa ako sa kanya. Nek-nek niya. Magtrabaho na ulit kayo. Yung mga pinapagawa ko, kapag tapos na kayo, pumunta na lang kayo sa office ko. Saad ni Zaira. Lahat naman sumang-ayon maliban kay Julia. Sinundan niya ng tingin si Zaira at nakita na mabilis na sumunod si Marco sa babae. Hindi nila alam na napapansin na rin ng mga empleyado ang pasimpleng pagpunta ng lalaki sa office ni Zaira. Kahit hindi ito pinapapunta. Pakiramdam ni Julia, may ginagawang kababalaghan ng dalawa sa loob ng opisina. Pero wala pa siyang sapat na ebidensya. Nawala lang ang tingin ni Julia sa dalawa nang biglang tumunog ang kanyang cellphone. Mabilis niya itong sinagot. Hello po? Boses na isang babae ang bumungad sa kanya nang sagutin niya ang tawag. Kayo po ba si Julia Lascano? Sa hospital po ito, kailangan niyo na pong bumalik for check-up niyo. Lampas na po kasi kayo sa due date niyo eh. Sa isang araw po, pasensya na po nakalimutan ko rin po kasi. Okay po, sasabihan ko na lang po si Doc kasi hinihintay niya po kayo. Salamat po. Sagot niya dito. Sinigurado na ni Julia na magpapacheck up siya sa susunod na araw. Nai-text na rin niya ang kaibigan para samahan siya. Pagkabukas niya ng laptop, inopen niya ang app kung saan siya nag-edit. Puro sketch ang laman ng kanyang canvas dahil hindi niya pa rin na-figure out ng maayos ang idea na nasa kanyang utak. Julia, ikaw ang gumawa ng draft itong layout? Ang linis! Ang gaan sa mata! Saad ng HR staff. Napangiti naman si Julia sa kanyang narinig. Opo, inayos ko lang yung balance ng spacing para hindi siksikan ng mga letters. Ipakita mo yan kay Ma'am Zaira. Sigurado ako magugustuhan niya yan. Tsaka lahat na nagagawa mo na first draft, yun yung na-approve niya. Ilang oras ang ginugol ni Julia para matapos sa araw na yon. Plano niyang tapusin ng pinapagawang poster. Sinigurado niyang bawat kulay, bawat detalye ay kaaya-aya at makabuluhan. Nang matapos niya ang final output, nakangiti niyang bitbit ang laptop. Maingat ang bawat takbang niya habang binabaybay ang hallway papunta sa opisina ng kanilang CEO. Paglapit niya sa opisina, nakita niyang bahagyang nakabukas ang pinto. Formal sana siyang kakatok, pero agad siyang napahinto. Napakunot ang noo niya sa narinig. Lumabas ka na dito. Baka mamaya makita ka na naman ni Julia at pagdudahan niya kung anong meron tayo. Malanding paglalambing ni Zaira. Hindi yun pupunta dito.
Hindi pa nga siguro tapos yung pagle-layout niya ng pinapagawa mo eh. Marahan niyang sinilip kung sino ang nandun. Sa tono ng boses ng lalaki, nasisiguro niyang si Marco yon at hindi nga siya nagkamali. Ang paghaplos ni Marco sa pisngi ng babae, kakikitaan mo ng sobrang pag-iingat. Pero ang mas nakakagulat, ang sumunod na nangyari. Hinalikan ng lalaki si Zaira. Hindi pa man nagiinit ang kanilang halikan, walang paalam na pumasok si Julia sa loob ng opisina. Julia, ikaw pala yan! Natatarantang sad ni Zaira habang inaayos ang sarili. Si Marco naman agad ding lumayo sa babae at nilapitan ng nobya. Ipapakita ko lang sana sa inyo yung layout na ginawa ko. Kung i-approve niyo ba? Well, pwede mo naman isend sa email ko gaya ng dati mong ginagawa. Gusto ko po kasi na ngayon yung makita. Para kung may babaguhin, mapapalitan agad. Tsaka yung nakita ko ang ganda ah. Masarap ba ma'am humalik yung ex-boyfriend ko? Walang emosyong tanong ni Julia. Hindi na nakasagot si Zaira. Kaya pabulong na nagsalita si Marco kay Julia. Julia, hindi to gaya na iniisip mo. Nagkataon lang na napatid ako malapit sa kanya kaya ko siya nahalikan. Kataon lang? Kataon lang din na sinipsip mo yung labi niya, ganun ba? May pandidiri sa tono ng boses ni Julia. Alam mo Marco, itigil mo na yung ginagawa mong panunuyo sa akin. Sapat na yung nakita ko para palayain ka talaga. Alam mo ba kung gaano ako nagtitiis? Kung ilang beses kong nilunok yung pride ko para lang bigyan ka ng pagkakataon ulit. Pero ang binigay mo sa akin, sakit at kahihiyan. Muling tinignan ni Julia si Zaira. Ano ma, masarap ba? Alam kong hindi ako sexy katulad mo. Pero hindi ko akalain na nasa loob pala ang kulo mo. Wala kang karapatang pagsalitaan ako ng ganyan. Empleyado lang kita. Ngayon meron na. Dahil simula ngayon hindi na ako magtatrabaho dito. Maghanap ka ng editor at layout artist na hihigitan yung mga ginagawa kong layout para sa product mo. Hindi mo rin naman masisisi si Marco kung ba't niya nagawang patulan ako. Mataba ka kasing babae. Paano mo paiinitin si Marco? Kahit mataba ako, alam ko ang salitang respeto at alam ko kung gaano kahalaga ang sarili ko. At ikaw Marco, simula ngayon wag mo na akong guguluhin. Yun lang ang huling sinabi ni Julia bago umalis ng opisina. Isang beses pa siyang napahinga ng malalim na makalabas. Laking pasasalamat ni Julia na hindi siya umiyak sa harapan ng dalawa. At ngayong tapos na sila ni Marco, ang tanging gusto na lang ni Julia ay alagaan ang sarili at magpapayat. Namnamin niyo ang kasiyahan na meron kayo. Hindi man ako nakaganti sa inyo ngayon. Pero asahan niyo sa paglipas ng panahon, kakarmahin din kayo dahil sa mga ginawa niyong kahayupan sa akin. Paulit-ulit ko kayo ipagdarasal kay kamatayan na pahirapan kayo. Tahimik niyang niligpit ang mga gamit na nasa kanyang cubicle. Hindi siya napapansin ng mga katrabaho dahil pare-pareho itong abala sa kanyang ginagawa at nakapagligpit na rin siya ng gamit ng malaya. Sa pag-alis niya sa trabaho, may naiwan pa rin siyang mahalagang gamit dahil hindi niya na kayang dalhin ng mga yon ng isang alisan lang. Umiyak lang siya nang tuluyang makalabas ng kumpanya. Umiiyak na naglalakad papunta sa sakayan ng mga jeep si Julia. Ramdam niya ang tingin sa kanya ng mga tao pero wala siyang pakialam. Ang sandaling katauhan ni Julia na pagiging mahina ang magiging inspirasyon niya para baguhin ang sarili. Diyos ko Julia, ba't ka umiiyak? Nag-aalalang tanong niya nang tawagan siya ng kaibigan. Hindi ako makahinga. Kanina pa ako umiiyak dito sa bahay. Puntahan mo na ako dito. Oh, teka lang. Kumalma ka muna. At ako ano mangyari sa'yo, pupuntahan kita dyan, ha? Isa rin sa problema ni Julia. Kapag umiiyak siya, otomatiko siyang nahihirapang huminga. Kaya gano'n na lang ang taranta ng kaibigan niya. Hindi akalain ni Julia na magagawa yun sa kanya ng kauna-unahan niyang nobyo. Buong akala niya, si Marco ang mapapangasawa niya. Pero ito pala ang rason kung bakit niya magagawang magtanim ng galit sa puso. Pagdating niyan, agad niyang nabuksan ang pinto. Mabuti na lang at hindi yun nalock ni Julia. Nang makita niyan si Julia na nakaupo sa sofa, patakbo niyang nilapitan ang kaibigan. Ano nangyari? Ani yan, at tinignan ang buong katawan ni Julia. Si Marco. Nalaman ko may lihim siyang relasyon kay Zaira dun sa boss namin.
Pagsusumbong ni Julia. Abat tarantado talaga yung lalaking yan Nagawa pa makapagrelasyon sa boss niyo para hututan ng pera? Tapos parang hindi nagsisisi si Zaira sa ginawa nila ni Marco. Nakangiti pa siya kanina habang ako. Wala talagang balak humingi ng tawad ang mga babaeng ahas. Kaya wag mo na isipin yun, Julia. Pero di ba sinabi ko na sa'yo, may mali dyan sa hinayupak mong ex-boyfriend. Muling umiyak na umiyak si Julia, na siyang hinayaan ni Yen para mabawasan ng sakit. Pero nang mapagtanto niyang walang kwentang lalaki ang kanyang iniiyakan, mabilis niyang pinunasan ng luha at muling kinausap ang kaibigan. Samahan mo ako magsimba bukas. Saad ni Julia. Ano namang hihilingin mo sa Diyos? Di ano pa. Hihilingin ko na sunduin ni kamatayan ng dalawang yun. Mabilis na umiling si Yen. At hindi sang-ayon sa plano ng kaibigan. Wag muna. Maghiganti ka muna. Gusto ko pero, walang pero. Wag mo sabihin na naaawa ka sa lalaking yun. Hindi naman. Mahinang sabi ni Julia. Marahang inayos niya ang buhok niya. Na magulo, pagkatapos ay pinagluto ito na makakain. Hindi akalain ni Yen na magagawa ni Marco ang bagay na yon sa kanyang kaibigan. First boyfriend ni Julia yon. Pero, binalangyan ito ang puso ng kaibigan niya. Anong gusto mo ulam? Tanong ni Yen pero pareho sila napatigil nang makarinig ng malakas na katok. Sino yon? Saad ni Yen. Kibit balikat ang naging tugon sa kanya ni Julia at parehong nagtungo sa may pinto ng buksan niyo ni Julia. Nakita niya si Marco. Anong ginagawa mo dito? Galit na tanong ni Yen. Hindi ako nagpunta dito para manggulo. Kukunin ko lang yung layout para sa poster. Yung ginawa mo kanina. Saad ni Marco. Habang nakatingin kay Julia. Mabilis na siniko niya ang kaibigan at bumulong. Anong layout ang sinasabi na isang yan? Yung ginawa ko kanina para sa launch ng bagong product. Na-delete ko na yun kanina. Galit ako sa inyo. Bahagyang nag-igting ang panga ni Marco. Matalim na tumingin kay Julia. Ba't mo dinilit? Hindi mo na ba kaya ma-retrieve yun? Pwede naman. Pero hindi ko yun ibibigay sa inyo kaya umalis ka na. Wala pa sanang balak umalis si Marco pero mas pinagtabuyan ito ni Yen. Nang makaalis ang lalaki bahagyang kinurot ni Yen si Julia. Ano ba yun? Takang tanong ni Julia. Ba't di mo pinagay ang huling tinrabaho mo sa kanila? Ba't ko ibibigay yun? Ipinaghirapan ko yun. At saka bahala silang mamroblema kung paano nila irarush yung layout ng bagong product. Aba, may katarayan ka rin pala no? Ngumisi si Julia sa kanya. Hindi porket mataba ako, hindi na ako magiging palaban. Hayaan mo silang magdusa dyan sa katangahan nila. Paano yan? Dito ako tutulog. Tabi tayo sa kama mo. Nakangiting tanong ng kaibigan. Try natin kung kasya tayo sa kama ko. Oo nga. Mataba ka nga pala. Yan naman Nakangusong tawag ni Julia sa kaibigan. Natatawang nagsorry sa kanya ito at muling nagkwentuhan sila. Makalipas ang 3 araw, sinamahan niyan si Julia para magpa-check up. Pagtataka ang bumungad kay Julia nang malaman na ibang doktor na ang titingin sa kanya. Nasaan po ba si doktora? Mahinang tanong ni Julia sa nurse. Umalis na po si Doc. Ang billing niya po kapag bumalik kayo, irerekomenda lang kayo sa kapwa niya, nutritionist din po. Kung ganon, sino po magiging doktor ko? Si Dr. Shan po. Doon po kayo naka-assign. Siya na po yung magiging doktor niyo simula ngayon at nasa kanya na rin po yung papel niyo. Mabait na sabi ng nurse at sinamahan si Julia pumunta ng office ng lalaki. Nagkatinginan pa ang magkaibigan bago tuluyang sumunod sa nurse. May pasyente pa si Sean nang kumatok ang kasama ng nurse ni Julia. Good morning, Doc. Nandito na po yung pasyente ni Doktora na pinatransfer sa inyo. Papasukin mo na lang dito. Salamat. Ma'am, pasok na lang po kayo sa loob. May pasyente pa po si Doc pero mukhang patapos naman na po. Nakangiting tumango sa kanya si Julia. Kinakabahan siya. Dahil ibang doktor ang makakaharap niya. Nasa kanyang tabi lang siya na tahimik ding naghihintay. Marahan silang pumasok sa loob at kaagad na naamoy ang pabangong panlalaki na sa tingin ni Julia sa doktor nang galing. Isang moreno, matangkad at nakasalamin na doktor
ang kanyang nakita habang kausap ang naunang pasyente. Sandaling bumaling sa kanya si Sean. Kinuha ang papel na nasa gilid niya. Ikaw si Julia Lascano? Ako nga po. Mahinang sabi ni Julia. Tumango si Sean at sumenyas ng sandali lang. Tinapos lang ng lalaki ang pakikipag-usap sa unang pasyente bago pinagfokusan si Julia. Julia, labas na lang muna ako doon na lang kita hintayin. Paalam ng kaibigang si Yen. Kahit may pagdadalawang isip sa mata ni Julia, tumango na lang siya. Konting minuto lang ang hinintay ni Julia bago siya muling kinausap ni Sean. Nasabi na siguro sa'yo ng nurse kung bakit ka saan napunta. Oo. Matanong ko lang, ba't halos 3 weeks kang hindi pumunta dito sa ospital para sa check-up mo? May personal problem po na nangyari. Anong consultation mo nung huli kay doktora? Inisip agad ni Julia ang naging pag-uusap nila ng kanyang dating doktor nung huli niyang pa-check up. Nag-adjust kami ng meal plan ko dahil dumagdag ako ng 2 kilo. Hindi ko alam ngayon kung anong timbang ko. Nakakaranas ka ba ng emotional eating? Hindi naman po. Nagtuloy-tuloy ang kanilang usapan. Tungkol sa kung paanong adjustment na naman ang gagawin ni Julia para unti-unting pumayat. Masinsinan din ang diskusyon para mas maintindihan ang kanilang gagawin para ma-achieve ang weight na gusto ni Julia. Habang nag-uusap sila, hindi maiwasan ng lalaki na titigan ng muka ng dalaga. Paano ako makakasigurado na pupunta ka dito next week? Pabirong tanong ni Sean kay Julia. Magaan ang pakiramdam nila sa isa't isa. Ang kaba na nararamdaman ni Julia nung hindi pa niya nakakausap si Sean na wala nang sandaling kumustahin siya ng lalaki. Di puntahan mo ako sa bahay ko, Dok. Biro pabalik ni Julia. Baka magulat ka, wala pa 1 linggo nandun na ako. Ano namang gagawin mo sa bahay ko, Dok? Natatawang sabi ni Julia. Bibisita. Titignan ko kung sinusunod mo yung bagong meal plan na binigay ko sa'yo. Susundin ko yun, Dok. Kasi may babalikan ako mga impakto. Wala na po ba? Pwede na po ba akong umalis? Tumango sa kanya si Sean at bahagyang natawa. Hindi may itatanggi ni Sean na sandali siyang nakapagpahinga ng makakwentuhan niya ang dalaga. Kahit panormal na kamustahan lang, gumaan ang kanyang pakiramdam. Hanggang sa makauwi ito, nahangiti siya na abotenga. Ba't parang masaya ang aking bunsong anak? Tanong ng kanyang ina. May nakakwentuhan lang akong pasyente, Ma'am. Sino kaya yan at parang naging close mo na agad? Mabait siya. Maganda at nakakatuwa siyang kakwentuhan. Baka naman na love at first sight ka na sa kanya. Kibit balikat lang ang isinagot ni Sean. At marahang tumango sa ina, kaya agad napatili ang kanyang ina na kasalukuyan niyang ka-video call. Nakamove on ka na kay Zaira? Yes, Ma'am. Tsaka matagal na yun. Napapikit naman ang kanyang ina. Finally, nakamove on ka na sa bruhang babaeng yun. Noon pa man duda na talaga ako sa kanya. At pinatunayan niya lang yun ang pumatol siya sa ibang lalaki. Iritang sabi ng kanyang ina. Ma, ba't parang ikaw pa yung hindi nakamove on? Hindi ko lang matanggap na niloko ka niya. Matapos niyang makuha lahat ng bagay na gusto niya. Kamusta po ba kayo? Baka mamaya kumakain kayo ng bawal sa inyo, ah. Ngumiti sa kanya ang ina at umiling. Bigla niyang na-miss ang kanyang ina. Matagal na ulit nung bumisita siya sa kanyang magulang. Masyado niyang nilunod ang trabaho sa sarili para makalimutan si Zaira. Si Zaira, nakasalukuyang CEO ng kilalang skincare product. Kailan ka ba uuwi dito, anak? Tsaka talagang wala ka pa bang girlfriend dyan? Wala, Ma'am. Hayaan mo pag umuwi ako dyan, kasama ko na yung girlfriend ko. Natatawang ngunit seryosong sabi ni Sean. Siguraduhin mo yan, ha? Matanda na ako at gusto ko na mag-aapo. May apo ka na. May anak na si kuya. Sila yun. Ikaw, meron ka na bang anak, ha? Ma'am naman, ako na bahala dyan. Magpahinga na po kayo at malalim na ang gabi. Napahinga ng malalim ang kanyang ina. Bakas sa mga matang lungkot at pagkasabik sa anak. Kahit si Sean nalungkot din. Gustong-gusto na puntahan ng ina pero marami pa siyang kailangang gawin. 1 linggo ang muling nakalipas at hindi alam ni Sean
kung bakit sabik na sabik siya makita ulit si Julia. Di na ba kita sasamahan? Naniniguradong tanong ni Yen. Oo, kaya ko na to. Baka naman may pagkita ka kay Marco at makapagbalikan ka, ayusin mo yung desisyon mo, Julia. Napakunot noo ang babae. Matapos marinig ang pangalan ng ex-boyfriend niya. Hoy, hindi no. Ba't ako makikipagkita doon? Mas gugustuhin ko pa makita si Sean kesa sa hayop na yon. Naniniguro lang, taka ka pa naman pagdating sa pag-ibig. Tsaka ano? Mas gusto mo makita yung doktor mo? Gaga, syempre magpapacheck up ako doon. Isang beses siyang tinuro ni Yen at binigyan ng masamang tingin. Mag-ingat-ingat ka ha. Baka mamaya may nobya yung doktor na yon. Hindi tayo maninira ng relasyon na ibang tao, tandaan mo yan. Hindi tayo gagaya sa boss mong malandi. Mahinang hinampas si Julia sa braso ang kaibigan dahil walang preno ang bibig nito. Di tatanungin ko muna tapos kapag meron, di tropa na lang kami. Sira ulo ka talagang tabaka. Thank you sa compliment mo. Diyan ka na nga sa bahay, maglinis ka dyan. Hindi kita pa sasahurin kapag di ka naglinis dyan. Pang-aasar ni Julia. Ito na po madam pasensya na ha. Nakangiting umalis si Julia sa kanyang bahay. Ibang-iba ang mood niya ngayon kumpara sa mga nakalipas na araw. Aliwalas ang muka, nakatirintas ang buhok, halatang nakamove on na sa ex-boyfriend. Ang dating Julia. Medyo na-late pa nga ang babae dahil sa traffic papuntang ospital. At akmang aalis na si Sean sa kanyang office para tutuhanin ang sinabi kay Julia nang biglang kumatok at magbukas ang pinto. Nakita ni Sean ang kanina niya pa hinihintay kaya nakahinga siya ng maluwag. Palis ka, Doc? Gulat na tanong ni Julia. Yes, bala ko sanang puntahan ka sa inyo. Late na eh. Pasensya na Doc ha, traffic kasi sa dinaanan ko eh. Take a seat. Agad namang naupo si Julia. Isang beses pang pinasadahan ni siya ng tingin ng katawan ng babae. Isang linggo lang ang nakalipas at mapapansin ang kaibahan ng katawan nito kumpara sa noon. Wala na ba ibang paraan para hindi agad ako magutom? Magugutom ka talaga niyan kasi iba na ang meal plan mo ngayon kumpara noon. Ang hirap naman magpapayat. Ngumisi si Sean sa kanya at tumayo. Hindi pa yan ang magiging katawan mo kapag na-achieve natin ang weight na desirable sa height mo. At na akong gumanti eh. Aniya, hindi naman niya nakatakas sa pandinig ng lalaki. Napaisip naman si Sean kung kanino ito gaganti at kitang-kita niya sa mata nito kung gaano nito kagusto ang bagay na yon. Kanino ka gaganti? Secret, sa ako nasasabihin sa'yo kapag super close na tayo, Doc. Nakangiting sabi ni Julia. Hintayin ko yan. Kaya ka siguro nagpapapayat dahil doon. Hindi lang naman dahil doon. Gusto ko rin maging healthy yung katawan ko. Baka sakaling makahanap na lalaki magmamahal sa akin ng totoo. Base sa mga naririnig ng lalaki, masyadong nasaktan si Julia. Kaya may parte sa kanyang gustong malaman ang nakaraan nito. At mas makilala ng lubos si Julia. Pansin naman ng babae ang masyadong pagtitig sa kanya ng doktor kaya sinaway niya ito. Dok, baka naman matunaw ako niyan. Masyado ka na kumakatitig. Hindi ko akalain na maganda ka pa rin kahit chubby ka. Wow Dok, compliment ba yan? Hindi mo mababago yung isip ko, magpapapayat pa rin ako. Okay, same vitamins pa rin ang inumin mo? Yung meal plan, ganun pa din. Exercise muna ang gagawin natin. Since effective naman sa yung meal plan na ginawa ko. Bakit tayo, Dok? Di ba ako lang mag-exercise? Isang beses humingin ng malalim si Sean at di na iwasang matawa. Sa gym ka mag-exercise at hindi sa bahay mo. Kaya sasamahan kita para makita ko kung paano ka nag-exercise at kung nag-exercise ka nga ba. Masyado ka matulungin, Doc, ha? Di naman ganyan na ibang nutritionist dietitian eh. Unique ako. One and only. Sean Punzalan. Tumango-tango si Julia at sandaling naalala ang sinabi sa kanya ni Yen. Nga pala, matanong ko lang, Doc, may girlfriend ka ba? Mabilis na umiling ang lalaki bilang sagot. Ay, NJSP ka? Naguguluhan namang tumingin sa kanya si Sean. Sorry, what? NJSB, no girlfriend since birth. Ano ba yun, Doc? Di mo yun alam? May naging girlfriend ako. Nanlaki ang mga mata ni Julia.
at gustong marinig ang kwentong pag-ibig ng doktor. Talaga ba? Kwentuhan mo ako. Saka na, kapag super close na tayo. Napanguso ang babae kaya napahalakhak si Sean. Simula nang mag-gym si Julia, kasama niya na si Sean. Kahit pa doktor ito, nagagawa pa rin ng lalaki na makakuha ng ilang oras para makasama siya. At 5 buwan na agad nakalipas, unti-unti nang namamayat si Julia. Julia, hindi na kasya sa yung damit mo, pumapayat ka na. Hindi alam niyan kung magiging masaya siya o masistress. Kasi halos wala nang masuot si Julia. Dahil maluwag na sa kanya mga damit na to. Bibili na lang ako ng bago. Ani Julia habang kumakain ng prutas. Hoy, wag ka nang kumain ng mga ganyan, ako na lang kakain para sa'yo. Gulat na napatingin si Julia sa kaibigan na kinuha ang plato na kanyang hawak na may lamang mga prutas. Agad namang nagreklamo ang babae at tinignan ng masama ang kaibigan. Okay na yan, bigayan ni Sean eh. Sus, ano ba meron sa inyo ni Doc Sean, ha? Dati lang parang nahihiya ka pa sa kanya, tapos ngayon hindi na. At saka bakit Sean lang ang tawag mo kay Doc? Sabi niya kasi wag ko raw siyang tawaging Doc. Casual na lang na pangalan niya, kaya yun. Patalong umupo naman sa kama, si Yen. Sinagi ang braso ng kaibigan. Nililigawan ka na ba ni Doc Sean? Gulat na tumingin si Julia sa kaibigan. Ano nililigawan ka dyan? Hindi ah. At naputo lang kanilang pag-uusap nang biglang may kumatok sa pintuan ng bahay ni Julia. Nagkatinginan na magkaibigan at walang idea kung sinong kumakatok. Mabagal na lumabas ng kwarto ang dalawa. Nauna si Yen dahil inuubos pa ni Julia ang prutas sa plato. Sandaling nagtanong si Yen kung sino yon. Pero nang silipin niya ang bintana at makilala ang kumakatok, dali-dali niyang pinagbuksan ng pinto ito. Pasok ka! Magalang nasabi ni Yen. Sino yan yan? Tanong ni Julia at bahagyang nasa kwarto pa. Magugulat ka dito, Julia. Nandito na ang knight in shining armor mo. Kinikilig na sabi ni Yen. Bahagyang nagulat si Julia na makita si Sean na may dalang bulaklak. Nakangiti at mapagpasensya siyang hinihintay. Hindi rin naman nakatakas sa dalawang pang-aasar ng kaibigan na si Yen, dahilan para magtawanan sila. Yan naman eh, nakakahiya kay siya no? Hindi yan. Huwag kang mahiya, normal lang yan. Tsaka, mukha ka namang hindi nahihiya, mukha kang kinikilig. Doon ka na muna. Marahan na pinapasok ni Julia ang lalaki. Pero bago pa makapasok si Sean, iniabot na agad nito ang biniling bulaklak para kay Julia. Ang gulo pa ng buhok ko, hindi ka naman nagsabing pupunta ka. Nakatungo at nahihiyang sabi ng dalaga. Gamit ang hintuturo, marahan niyang iniangat ang mukha ni Julia. Dahilan para makita niyang namula ang babae. Maganda ka kahit walang makeup. Kahit mataba ako. Kahit mataba ka, maganda ka. Sus, binobola mo lang ako eh. No, nagsasabi talaga ako ng totoo. At saka masaya ako nakikita ko yung pagbabago mo. Mas nagiging mabuti kang tao. Hindi ka sure? Ano pa nang ginagawa mo dito? Aayain sana kita, since day off ko ngayon. Mag-picnic sana tayo. Masuyong sabi ni Sean, habang nakatingin sa mata ng babae. Date ba yan? Yeah. Pabulong na sabi ni Sean kaya lalong namula ang mukha ni Julia. Hindi tuloy alam ni Julia kung paano kikilos dahil sa biglaang pagyayakag ni Sean. Pinaupo niya muna ito sa sofa. Mabilis na nagtungo sa kwarto kung nasan si Yen. Oh, ba't mo iniwan si Doc Sean dun? Niyayaya niya ako. Magpipiknik date daw kami. Napatayo sa gulat si Yen at bahagyang sinilip ang lalaki sa labas. Seryoso ba? Tumango si Julia kaya agad na tinulungan niya ng kaibigan na maghanap ng susuotin. Nang makapili at makontento si Yen sa ayos ni Julia, sa kanya, tinigilan ang babae. Wala pa sanang balak lumabas si Julia sa kwarto. Pero, tinulak na siya ng kaibigan. Doc Sean, ready na po ang date niyo. Nang lingunin ni Sean kung nasa na magkaibigan, biglang bumilis ang kabog ng dibdib niya. Nang sandaling makita si Julia. Yun ang unang beses na nakita niya nakadress ng babae. Doon niya rin napansin na unti-unting nagiging slim ang braso ni Julia.
Bago sila umalis ng bahay, nagpaalam sila kay Yen at sa kamarahang hinawakan ni Sean ang kamay ng babae. Makalipas ang ilang sandali, narating nila ang isang malawak na field at nakita na madaming tao ang nandun. Pumwesto sila sa ilalim ng malaking puno. Maingat na inilapag ni Sean ang basket na kanyang inihanda at naglatag. Habang si Julia naman, nakangiting pinagmamasa ng paligid mula sa huni ng mga ibon, katamtaman na hampas ng hangin at masasayang tao. Hindi ko akalain na kay Sean ko lang mararanasan ng ganitong klaseng date. Ma-effort siya, gentleman at understanding na tao. Pero hindi ko pa rin alam kung ba't niya ginagawa to. Kahit pa sabihin niya na baka may gusto sa akin si Sean, gusto ko pa rin marinig ang totoo mula sa kanya. Kasi hindi ko kakayanan kung malaman kung ako lang palang may nararamdamang ganito. Masakit kaya yun? Aniya sa isip. Julia, umupo ka na dito. Lumapit si Julia at dahan-dahang umupo sa tabi ng lalaki. Anong naisip mo at niyaya mo ako dito? May sasabihin din ako. Pero wag mo akong tawanan ah. Napakunot ang noon ni Julia. Ba't naman ako tatawa? Kasi baka mabigla ka. Sabay hinga ng malalim si Sean. Saka siya tumingin sa mga mata ni Julia. Matagal na hatang gusto, Julia. Napasinghap si Julia. Hindi agad makapaniwala sa narinig. Simula pa nung una kita nakita sa ospital. Iba na talaga ang dating mo sa akin. Hindi lang dahil mabait ka o nakakatawa ka. Kundi kasi ikaw yung tipo na babae na hindi sumusuko sa sarili mo. Kahit ang daming nagsasabi ng kung ano-ano. Tumahimik lang si Julia at hindi alam kung anong sasabihin. Kaya ako to ginawa, itong picnic na to. Kasi gusto kong makita mong seryoso ako. Gusto kong makilala ka pa na mas mabuti. At kung papayag ka, gusto kong ligawan ka. Hindi bilang pasyente o kaibigan kundi bilang babae na gusto ko talaga. Napalunok si Julia, damang-dama niya ang sinseridad ni Sean. At hindi niya napigilang mapangiti sa kabila ng mabilis na pagtibok ng puso. Hindi ako tatawa. Pero totoo ba talaga yan? Tumango si Sean, mahigpit ang titig sa kanya. Totoo. At kung sasabihin mong hindi mo pa ako gusto, okay lang. Hihintayin kita maging handa. Nagtagal ang pagtitig ni Sean sa mukha ni Julia, hanggang sa unti-unting bumaba ang tingin nito sa labi ng babae. Marahan niyang iniangat ang dalawang kamay at inilapit sa mukha ni Julia. Kinakabahan man pero talagang naaakit siya sa mapulang labi ng babae. Walang pagdadalawang isip na pumikit si Julia at hinintay kung anong gagawin ng lalaki. Hanggang sa mainit at malambot na labi ang sumakop sa kanyang labi. Mabagal ang paraan ng paghalik ni Sean at puno ng pag-iingat. Gustong-gusto ka taligawan. Saad nito matapos halikan siya. Si Julia naman, halos nakalutang pa rin sa ere. Hey, okay ka lang? Pasensya na, bigla kitang hinalikan. Ano? Ayos lang. Masarap naman. Agad napapikit si Julia matapos sabihin yon. Natawa na lamang ang lalaki sa kanyang sinabi. Sa ilang oras na nakalipas, puro kwentuhan sila. Doon din nalaman ni Sean na ang gustong paggantihan ni Julia ay ang ex-boyfriend nito. Talaga? Naging girlfriend mo yung Zaira na yon? Gulat na tanong ni Julia. Oo, 2 years kami pero nagloko siya. Kami naman ng ex ko 1 year lang, pero sa 1 year na yon, never niya akong dinala sa mamahaling restaurant, never niya akong binigyan ng bulaklak, o kahit ano, at nagawa pa ako lokohin. Kaya gusto kong paghigantihan silang dalawa. Talagang tumagal ka sa lalaking ganon? Tumango sa kanya si Julia at napaiwas ng tingin. Mahal ko Tsaka parang hindi ko pa alam kung ano ba talagang kahulugan ng pag-ibig nun. Teka, wala ka bang balak gumanti sa ex mo? Tanong ni Julia. Huminga ng malalim si Sean bago nagsalita. Hindi na, pero kung gaganti ka tutulungan kita. Sure na ba yan? Oo naman. Tsaka okay ka na ba sa katawan mong yan? O kailangan pa natin mag-diet? Napatingin si Julia sa kanyang katawan. Kahit walang salamin doon, pakiramdam niya hindi pa rin yun ang katawan na gusto niya. Kaya bumaling siya kay Sean. Konti pa pwede? Nakangiting tanong ni Julia. Oo naman. Pero maganda na yung weight mo para sa height mo.
Pero kung gusto mo talaga, gagawin natin. Sagot ni Sean at marahang niyakap ang babae. Para kay Sean, si Julia, ang babaeng mamahalin niya habang buhay. Sa simpleng pagtawa nito, kahit hindi ito perpekto, tumatalo ng puso niya sa tuwa. Halos 2 taon din ang ginugol nilang dalawa para makuha ang katawang gusto ni Julia. Simula nung si Sean ang kanya naging doktor, hanggang sa tuluyan silang maging opisyal na magkasintahan. Isang araw, nakangiting umuwi si Sean galing ospital, kaya agad niyang hinanap ang babae sa kanyang bahay. Nasa si Julia? Tanong niya sa kasambahay. Nasa taas po. Baka nasa kwarto niyo po. Magalang na sagot nito. Simpleng tumango si Sean. Excited na siyang sabihin kay Julia ang magandang balita. Para sa kanya, yun ang simula ng paghihiganti ni Julia. Julia! Pagtawag niya sa babae. Nandito ako sa kwarto. Marahan niyang binuksan ang pintuan. Doon niya nakita ang babae na nag-aayos sa mga pabango. May nabalitaan ako tungkol sa kumpanya ni Zaira. Ano yon? Sagot ni Julia at nilingon ang boyfriend niya. May plano si Zaira na isali sa pang-international ang kanyang skincare. Ang balita ko, nakapagpasa na siya ng papel. Hindi dapat makarating sa ibang bansa ang kanyang mga product. Kailangan na mawala ang record na skincare ni Zaira dito sa Pilipinas para hindi makarating sa ibang bansa. Agad na naisip ni Julia ang kaibigan na si Yen. Yun na makakatulong sa kanila. Si Yen. Pwede siyang sumira nun. Pwede ko siyang sabihan. Dahan-dahang tumango si Sean sa kanya. Kitang-kita niya ang katapangan na meron si Julia. Hindi niya lang akalain na mabagsik itong gumanti. Alam niyang hindi niya mapipigilan ng babae. Kahit wala siya, maghihiganti ito. Bakit wala pang email sa atin kung nakarating ba sa ibang bansa ang product natin? Tanong ni Zaira sa sekretary. Ma'am, wala raw po nakarating na mga papel ng products natin sa FDA. Kahapon pa po yung huling pagpapasa ng requirements. Ano? Paano hindi nakarating and na-verify nga sa email? Kahit magpasa tayo ngayon, ma'am, hindi na po nila tatanggapin. Napasigaw sa inis si Zaira. Bahagyang sinalikop ang kanyang mga buhok. Wala siyang idea kung paano nangyari yon. Pero alam niyang successful lang ginawa niyang pagpapasa ng requirements. Kahit anong gawin niya, wala na siyang magagawa kundi tanggapin ang nangyari na baka nagkataon lang yon. Pero mas lalo siyang nagduda sa mga sumunod na nangyari sa kanya makalipas ang mahigit 2 linggo. Zaira, may nakabili na raw ng kumpanya mo? Naguguluhan na tanong ni Marco. Hindi ko alam. Hindi ko pa rin makontak yung lawyer ng kumpanyong to. Naiiyak na sabi ni Zaira. Paano yan? Usap-usapan na sa labas na ngayon pupunta yung bagong may-ari dito. Tsaka paano naubos ang pera mo? Hindi ba may nakatabi ka pa sa bangko? Stupid! Hindi ba ginamit natin yun pang invest sa sinasabi mong magpapayaman sa atin? But it turns out na scam tayo. Hindi ako papayag. Nababalik ako sa pagiging mahirap, Zaira. Mariing sabi ni Marco. Sa tingin mo ba gusto ko maging mahirap ulit? Natigil sila sa pagtatalo. Nang biglang kumatoka na problema na sekretarya ni Zaira. Ma'am, nandito na po sina Mr. Punzalan. Sino naman yun? Sila po yung nakabili ng kumpanyang to. Sila po ng girlfriend niya. Nakatipo na rin po yung mga empleyado. Kayo na lang po hinihintay sa labas. Puno ng iritasyon na mukha ni Zaira na lumabas siya mula sa kanyang opisina. Kasunod niya si Marco, na halos gulat din sa nangyayari. Wala siyang karapatang bilhin ang kumpanya ko. Sigaw ni Zaira, habang palabas ito at gano'n na lang ang gulat niya nang makita si Sean, ang kanya ex-boyfriend na may kasamang babae. Hi, Zaira. Nakangiting bati ni Julia. At sino ka naman? Mataray na tanong ni Zaira. Agad na lumipad ang tingin ni Zaira kay Sean na nakatingin lang din sa kanila ni Marco. Hindi mo na ako kilala? Ako ang layout artist mo noon. Julia? Correct. Mariing pinagmaso ni Marco ang dalawa. Mula kay Sean na abalang nakahawak sa bewang ng ex-girlfriend niya
at kay Julia na nakangiting tinitignan si Zaira. Anong ginagawa niyo dito? Babe, sabihin mo nga sa kanya kung anong ginagawa natin dito. Saad ni Julia at nilingon si Sean. Ngumiti si Sean, walang bahid ng kaba o pag-aalinlangan sa muka. Kami na ang bago may-ari ng kumpanyang to, Zaira. Ako at si Julia, na girlfriend ko. You're crazy. Paano ka pumayat ng ganyang kaganda, Julia? Tanga? Malamang nag-diet at nag-exercise. Walang utak, dapat nag-isip ka rin, di ba? Parang binuhos na ng malamig na tubig si Zaira. Hindi pwede yan, hindi ako pumayag. Pero pumayag na ang board. Naibenta na rin ang majority shares. Putol ni Sean, kalmado pa rin ang tono. Legal na lahat. Pumirma ang dapat pumirma. Hindi ka na bahagi ng kumpanyang to. Paano mo nagawa to? Bulalas ni Marco halatang hindi rin makapaniwala. Simple lang. Kinukuha lang namin ng mga bagay na hindi niyo deserve. Wala kayong karapatang palayasin kami. Singhal ni Zaira. Zaira, wala ka na sa posisyon. Hindi mo na ito kumpanya. At sa totoo lang, hindi na rin ikaw ang kailangan ng mga taong nagtatrabaho dito. Tsaka isa pa, ang mga taong walang respeto, walang lugar sa espasyong itinayo para sa mga taong may prinsipyo. Kayo rin siguro may kagagawa ng mga product ko hindi nakarating sa ibang bansa. Tama! Pumapalakpak na sabi ni Julia. Napasulyap si Marco sa palad ni Sean na nakasuporta pa rin sa bewang ni Julia. At alam niyang tapos na ang lahat. Wala nang nagawa sina Marco at Zaira kundi lumakad palayo habang hawak sila ng mga gwardya. Nakatingin lang din sa kanila mga empleyado na natutuwa at ilang may mga galit. Paglingon ni Julia kay Sean, bahagyang umiti ito. Well, that felt good. Told you, deserve mo ang ganitong ending. At ikaw rin ang deserve kong endgame. Dinig ng dalawang pagsigaw ni Zaira pero ang pagmamakaawa na yun ng babae. Nakakasatisfy para kay Julia. Hindi makapaniwala si Zaira. Pakiramdam niya niloloko lang siya ni Julia. Halos hindi niya rin namukaan agad ang babae. Dahil sa ganda ng katawan nito at namukha nito. Pilit na nagpupumigla si Zaira mula sa pagkakahawak ng gwardya. Bitiwan niyo ako! Ako nagpapasahod sa inyo kaya papasukin niyo ako, Julia! Sigaw ni Zaira. Ma'am, hindi na po pwede. Hindi na po kayo susundin namin. Dahil si Ma'am Julia at Sir Sean na po may-ari nito ngayon. Sigurado ako niloloko niyo lang yan. Niloloko lang kayo ng lalaking yan. Ano ba? Zaira, paano na tayo nito? Alam ko. Kung wala ka ibang plano, ako mismo maghanap ng trabaho. Inis na nilingon ng babae si Marco. At ako iiwan mo dito? Ano bang plano mo? Magwala na lang dito? Mag-invest ako sa ibang kumpanya. Saad ni Zaira at naglakad palayo. Ang buong akala ni Marco at Zaira, yun lang ang pagganti na ginawa nila ni Julia. Pero, hindi nila alam na meron bang kasunod. Tahimik lang si Julia, pero sinisigurado niya na ang bawat paraan niya ng pagganti ay talagang maghahatid kay Marco at Zaira ng pighati. I'm here to invest and talk about the proposal with your boss. Nakangiting sabi ni Zaira sa sekretary ng isang kumpanya. Sandaling pinagmasa ng babae ang buong katawan at mukha ni Zaira bago nagsalita. Pasensya na ma'am, pero hindi po kayo pwedeng mag-invest sa company namin. What? Anong problema? May recent records po kasi kayo na scamming. What? Malinis ang bawat record ko, tsaka sino nagsabi niyan? Pasensya na po talaga, ma'am. Bigong umalis ng kumpanya si Zaira. Napasigaw siya sa inis nang maisip niya si Julia may pakana ng lahat na nangyayari sa kanya. Sinubukan niyang muli na maghanap ng ibang kumpanya pero ganun din na nangyari. Hindi tinatanggap ang mga investments niya. Hello? Pagsagot ni Julia sa tawag. Okay na ma'am. Problemado na si Zaira kung paano makakahanap ng trabaho. Mabuti naman. At nararanasan niya ang ganyang hirap. Ipaalam mo rin sa ibang establishments na wag tatanggapin sa trabaho ang dalawang yan. Kahit bagger lang sa mall, ma'am, ayaw nyo? Saglit na napaisip si Julia. Pwede naman, mas mahirap na trabaho yon. Sige, yun na lang ang ipaalaw mo. Yes, ma'am. Nakangiting sumimsim ng wine si Julia
Habang nakatayo sa labas ng bahay ni Sean, ang terrace. Ilang sandali pa, naramdaman ng babae ang mainit na kamay ni Sean sa kanyang bewang at sa kanyang braso hanggang sa tuluyan siyang yakapin ito. Hindi ka pa rin ba tapos kumanti sa kanila? Marahan na tanong ni Sean. Hindi pa, gusto kong matauhan sila at mag-reflect sila sa mga bagay na ginawa nila sa akin at sayo. Can you stop it? Hindi na healthy ang galit na nararamdaman mo. Walang kapatawaran ang ginawa nila sa akin. Halos magunaw ang mundo ko. Gusto ko na lang na magtago sa loob ng bahay para walang marinig na masasakit na salita. Ngayon namnamin nila yung ganti ko. Just let me do this. Kahit na hindi pa rin kumbinsido si Sean, tumango na lang siya at pumayag. Malaki naman ang kanyang tiwala na hindi lalampas si Julia sa kanyang limitasyon. Alam niyang kayang-kaya ni Julia makagawa ng ikasasakit ni Zaira at Marco dahil sa matinding galit. Makalipas ng 3 buwan, hirap na hirap si Zaira sa trabahong meron siya. Ang pagiging bagger. Simula nung maranasan niya ang kakaibang hirap na ginagawa ng isang bagger, natauhan siya sa mga ginawa niyang kasamaan. Ito na yata ang karma niya. Gusto niya lang namang humiga sa komportable at malambot na kama, pero hindi niya magawa. Wala na rin siyang pambayad sa bills, at yung sahod na meron siya, pangkain na lang. Hi, Zai! Nakangiting bati ni Julia. Anong ginagawa mo dito? Nakatungong sabi ni Zaira. Kumusta trabaho? Nag-enjoy ka ba? Nahihirapan na ako. Nagsisisi ka ba sa ginawa mo sa akin? Simula sa pangaagaw na ex-boyfriend ko at pangungutya sa akin habang nasa paligid ng empleyado? Alam mo, wala namang kaso sa akin na gusto mo yung ex ko eh. Pero nalaman ko kasi na niloko mo din pala si Sean. Iniwan mo matapos mo makuha ang gusto mo sa kanya. Ano pa bang gusto mong palabasin? Gusto ko lang ipaalam sa'yo. Dobleng revenge ang ginawa ko. Maawa ka naman sa akin. Hindi ako sanay sa ganitong buhay at trabaho. Ani Zaira, halos pabulong na sabay iwas ng tingin. Dahil doon, nagawang pasadahan ni Julia ng tingin ng buong katawan ni Zaira. Kitang-kita niya ang pagbagsak ng katawan ng babae. Mula sa bilugan nitong katawan, na ngayon ay tila ba may sakit to. Pinabayaan na rin si Zaira ni Marco matapos ang nangyari. Sa unang pagkakataon, nakita niya ang Zairang hindi arogante. Hindi palaban, kundi takot at pagod. Ang dating babaeng kayang manakit ng walang alinlangan, ngayon ay nakatungo. Halos hindi makatingin sa mata ng taong sinaktan niya noon. Alam mo, Zaira, matagal-tagal ko ring inipon ang lahat ng sakit na ginawa mo. At oo, inaamin ko sa sarili ko na ang paghihiganti ko sa'yo ang magsisilbing hustisya para sa lahat ng panlalait, panluloko at pang-aapak mo nun sa akin. Hindi makapagsalita si Zaira at pinakinggan lang si Julia. Pero habang kaharap kita, tinitignan kita. Na-realize ko na lang, hindi ko pala kaya maging kagaya mo. Hindi ko kaya lumampas sa limitasyon ko bilang tao. Kaya ito na yung huling pagkakataon na matitikman mo ang paghihiganti ko. Ititigil ko na lahat ng to. Hindi dahil naaawa ako sa'yo, kundi dahil nakuha ko ng respeto para sa sarili ko. Gusto kong matutunan mo at malaman mo na kahit anong itsura, ugali o kulay ng balat ng isang tao, wala tayong karapatang laitin ng mga ito. Isang beses na huminga ng malalim si Julia bago muling nagpatuloy sa pagsasalita. Pinapatawad mo na ba ako? Hindi. Hindi kita kayang patawarin. Dahil sa ginawa mo, kinailangan kong magbago. Kinailangan kong baguhin ang sarili ko para na maging angkop sa mundong puno ng pagmamalupit. Pero kaya kong tigilan ang paghihiganting ginagawa ko. At hahayaan ko na lang ang karamang magpatuloy sa sinimulan kong paghihiganti. Matapos sabihin niya ni Julia, umalis na siya. Nang makalayo siya doon, nakahinga siya ng maluwag. Para sa kanya, kontento na siya sa mga ginawa niya kay Zaira at Marco. Kahit wala na siyang balita kay Marco, hindi rin to nakaligtas sa paghihiganti ng babae.
Habang si Sean naman naging mas masaya para kay Julia nang malaman niyang itinigil na nito ang ginagawa. Wala nang pakialam si Sean sa paghihiganti na yon. Ang tanging gusto niya lang gawin ay mahalin ng babae at itrato ito ng tama. Yan, pwede mo ba akong tulungan kay Julia? Tanong ni Sean kay Yen nang bisitahin niya ito sa trabaho. Tulungan para saan? Gusto ko siya isorpresa. Alam kong sobrang daming nangyari sa kanya. Aba tama-tama, birthday niya next week. Yun nga ang bala ko. Bala ko siyang sorpresahin sa birthday niya. Habang nag-uusap sila sa cellphone, pinakikiramdaman ni Sean si Julia na kasalukuyang nagluluto sa kusina ng bahay. Patuloy sila sa pagpaplano kung paano isusurpresa ang babae. Gusto ni Sean na bigyan ng masaya at memorable na kaarawan nito. Nang matapos sila sa pag-uusap, tahimik at sikreto nilang inayos ang kailangan mula sa setup, sa lugar, sa mga pagkain na paborito ni Julia, at sa bulaklak na gusto nito. Nang dumating ang birthday nito, lahat ng pamilya nito ay tinawagan ni Sean at pinapunta sa bahay para makasama sa gagawing sorpresa. Sigurado ka ba magugustuhan niya to? Oo naman, magugustuhan niya yan. Kikiligin yun, panigurado, no? Gusto ko sana ng simpleng dinner kasama ang pamilya at kaibigan niya. Go ako dyan. Maraming salamat yan tinulungan mo ko. Wala yun, syempre para sa best friend ko. Basta siguraduhin mo hindi mo yan paiiyakin Pangako, aalagaan, pagsisilbihan at mamahalin ko si Julia na higit pa sa sarili ko. Naiintindihan ni Sean kung bakit gano'n na lang ka-protective si Yen sa kanyang kaibigan. Alam niyang si Yen ang bukod tanging nakakaintindi at naging kasangga ni Julia noon. Sa kabilang banda naman, si Julia ay binisita ang kanyang lola, pero hindi niya ito nakita sa bahay. Walang kaalam-alam si Julia na ang babaeng hinahanap niya. Hinihintay siya kasama ni Sean. Nasaan kaya si Lola? Marami pa naman akong gusto ikwento sa kanya. Ilang minuto ang hinintay ni Julia. Nagbabaka sakali na uuwi din agad ang kanyang lola pero bigo siyang masulipan nito. Bagsak ang balikat niya umuwi sa bahay ni Sean. Pagdating niya sa bahay, si Yana bumungad sa kanya. Oh, ano ginagawa mo dito? Ito naman, di ba pwedeng bumisita sa'yo? Tatanong lang ako. Tara, sumama ka sa akin. Hinihintay ka nila Sean sa likod. Nila? Bakit? Marami ba yon? Basta, tara na. Kahit puno ng pagtataka si Julia, sumunod siya kay Yen. Hawak ang kanyang shoulder bag. Maliwanag ang paligid, kaya hindi ka agad mahahalata ang pakulo na naghihintay para kay Julia. Tahimik lang siyang naglalakad hanggang sa unti-unti niyang natanaw kung anong meron. Napatigil siya ng tuluyan niyang makita ng mas maayos kung sino at ano ang naroon. Happy birthday, Bes! Saad ni Yen at iniwan si Julia kung saan ito nakaupo. Nakangiti naman siyang sinundo ni Sean. At paglapit na lalaki, hindi niya naiwasang hampasin ito. Ano to? Mangyak-ngyak niyang tanong. Happy birthday to my beloved girlfriend. I hope na-surprise ka. Oo naman. Tsaka, paano mo nagawang papuntahan ang pamilya ko dito? Huwag mo na isipin yon. Ang gusto ko mag-enjoy ka. Sabay-sabay na binati ng mga taong naroon si Julia. Kinantahan pa nila ito pagkatapos nagsalo-salo na rin sa handa. Isa-isa ring nilapitan ng babae ang pamilya at halos lahat sila ay nagulat sa ganda na meron si Julia. Matagal-tagal na rin kasi ang huli nilang pagkikita. At na magkaroon si Julia at siya na oras, nagtungo sila sa tahimik na bahagi at nagmuni-muni. Masaya ka ba sa sorpresa namin? Sobra. Ngayon ko lang ulit sila nakita. Kamusta naman ang puso mo? Ha? Masaya rin. Puno ng pagmamahal. Hindi na puno ng sakit? Natigilan si Julia at napaiwas ng tingin. Dahil kahit papano, may sakit pa rin na nanggagaling doon. Narinig niya ang buntong hininga ng kanyang nobyo at pinagmasdan na hawakan ang kamay niya. Gusto ko lang ipaalala sa'yo na hindi mo kailangan maging matigas palagi. May tao na ngayon na handang maging sandalan mo. Nandito ako, handang maging kaibigan mo. Alam ko may sugat pa rin na hindi naghihilom dyan sa puso mo. Pero alam kong balang araw, kusang magpapatawad ang puso mo. Ang hirap, pero hindi ko naman hinahayaang manatili ang galit sa puso ko.
Basta nandito lang ako, ha? Di mo kailangang itago sa akin kung anong nararamdaman mo. Hindi maiwasan ni Julia na mapangiti nang may halong lungkot. Marahan siyang humilig sa dibdib ni Sean. Alam niyang bawat salita na binitiwan ng lalaki totoo at punong-puno ng sinseridad. Kahit kailan, hindi niya pinagdudahan ang pagmamahal ng lalaki sa kanya. Para kay Julia, si Sean ang lalaking iintindi sa iba't ibang emosyon na nararamdaman niya. Samantala si Sean ang naging patunay na ang tunay na pagmamahal hindi nasusukat sa hugis o laki ng katawan, kundi sa tibay ng puso at lalim ng pagtingin. Hindi madali ang pagpapatawad, lalo na sa katulad ni Julia na halos walang bilib sa sarili, na wala ang pagtitiwala at pagmamahal sa kanyang puso. At pinatunayan ni Julia na kahit isa siyang plus size na babae, kaya niyang magkaroon ng marangal na trabaho, makakuha ng respeto mula sa iba, kahit mahirap, at higit sa lahat, ang pagkakaroon ng pag-ibig na totoo, hindi dahil sa itsura, kundi dahil sa kung sino siya bilang tao. Dahil darating ang tamang panahon para sa pagpapatawad at paghilom ng mga sugat na umukit sa puso niya. Walang imposible. Alam niyang balang araw, makakalaya siya dito at mapupuno ng kasiyahan ang kanyang puso at pagmamahal na kanyang ibubuhos para sa sarili, sa kaibigang si Yen at kay Sean na taong nagmamahal sa kanya. The End. It's shoutout time! Shoutout kina Angelina Bondok, Virginia Salarza, Mary Tauring, Rowena De Leon, Lelani Tagamulila, LV Candotol, Cleo Kawaling, Janet Best, Merly Limon, Juliet Caday, Imelda Forteza, Edna Espinosa, Maria Cristeta, Aileen Reynoso, at Gloria Soleza. Maraming salamat po sa inyong lahat.